Malakas ang grade 5. By dating. Ang mga grade 6 parents ay magsabi na okay, lahat maging pato na. Joke lang. Okay. Handa na ba kayo? Yes! Sir Briggs, handang-handa na kami dahil dyan hindi na natin patatagalin pa para talakayin at to present to us the school report card. Tinatawagan ko po ang ating Teacher 3 and at the same time our SBM coordinator. Wala pong iba kundi si Ma'am Norbelyn Erponte para talakayin ito. Isang palapak naman po dyan. Okay. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Magandang morning, Ma'am. Ayan, mahina na. Okay, so, school report card. Ano po ba ang ibig sabihin ng school report card? At ano po ba yung purpose? Bakit meron po tayong school report card? Okay, pag sinabi po natin school report card, ito po ay isang tool para for communicating and advocating the school situation, context, and performance of the school both to internal and external stakeholders. And its purpose is to provide necessary information pertaining to its projects, programs, accomplishments, and of course, yung involvement din po ng ating mga internal and external stakeholders dito sa ating school. So ano po ba yung mga data na makikita po natin sa ating school report card? So una po, meron tayong school profile. So dito sa school profile, makikita po natin yung ating school personnel, ilan po yung mga teachers po natin. So sa pintong gubat po, meron tayong 136 teachers, meron tayong 2 non-teaching, 2 utilities, and of course, meron din po tayong 4 na watchmen. Sa enrollment naman po, by grade level, sa grade 1 po, sa kinder po, meron po tayong total of, for school year 2022-2023 po, hindi pa po siya updated kasi ongoing pa lang po yung mga nag-e-enroll. So, itong i-report ko po is school year 2022-2023. So, start po tayo sa kindergarten. Meron po tayong 647. Sa grade 1, meron tayong 789. Sa grade 2, meron po tayong 765. Sa grade 3, 626. Sa grade 4, meron po tayong 838. Sa grade 5 po, 752. At syempre, sa grade 6 po, meron po tayong 613. So, a total of 5,140 pupils po. Meron naman po tayong nutritional status. So, kung mapapansin po natin, dito po sa ating graph, mostly po ng ating mga estudyante ay kabilang po sa normal, na meron pong 3,877 pupils. Severely wasted po, 147. Wasted, 345. Meron din po tayong overweight na 391 pupils and obese na merong 114. Sa kanilang height for age naman, so kagaya rin po ng body mass index po nila, karamihan po sa ating mga estudyante ay kabilang po sa normal, na mayroon pong 4,227. Severely wasted, meron po tayong 112. Stunted, meron tayong 424. And tall, meron tayong 110 pupils. Ito naman po yung ating performance indicator when it comes to access. So, yung dropout rate po natin, ito po ay for school year 2020 to 2021, 2021 to 2022, at 2022 to 2023. So, noong 2020-2021 po, meron po tayong 2.21% na mga batang nag-drop. Noong 2020-2021,
tumaas po ito dahil meron po tayong 2.42%. Pero nitong last school year po, school year 2022-2023, good news po kasi kahit papano, bumaba po yung number of dropouts po natin. So meron na lamang po tayong 2.2